What's up guys? Ako muli si Jupiter's TV ay bumabati sa inyo ng magandang araw sa inyong lahat at salamat sa inyong pag-subscribe sa aking YouTube channel at sa inyong pagsubaybay sa aking pag-share ng negosyo para sa inyo guys. No? Salamat. At ang ating topic ngayon ay ang itlog. Ang itlog ay isa sa mga karanasan kong negosyo, experience na grabe, highly recommended ko sa inyo guys. Dahil napakagandang negosyo ito at hindi kayo basta-basta matatalo. Hindi rin, aralin natin ngayon kung paano magnegosyo ng itlog at hindi babagsak basta-basta, strategy, market, at saan kukuha ng itlog, supplier. Napakagandang negosyo ito guys. Tiyagain nyo po ang aking pagtuturo. Ang pagtuturo ng Jupiter's TV ay hindi sa pamamagitan ng libro. No? Hindi sa pamamagitan ng libro or sa pag-aaral ng mataas na grado. Ang pagtuturo ko sa inyo ng negosyo ay pang mga low. Kumbaga low profile lang tayo guys. No? Low profile lang ang aking pagtuturo via experience. Alam nyo naman, sinabi ko naman sa inyo na wala akong pinag-aralan. First year high school lang ako. Hindi ako nakatapos dahil sa aming kahirapan sa buhay. Pero nagsusumikap ako na makaahon sa kahirapan. Kaya guys, ang pag-ahon sa kahirapan, kailangan magtiyaga kang manood. Tapusin mo ang video na ito para makaahon ka sa kahirapan. Kasi kung sa panonood mo sa mga video na may kaalaman, may karunungan, may halaga sa pag-ahon mo sa kahirapan, ay dapat tutukan mo, huwag kang tatamarin. Kasi sa pag-ahon sa kahirapan, ay iligtas ka doon sa hirap. At tagumpay ang makakamtan mo yung kaginhawaan. May sakripisyo kang susuungin. Sacrifice sa panonood. Ilang minutes lang naman tong pagbablog ko, hindi mo mapanood. Hindi mo, tinatamad ka na kaagad, nabuburing ka. Paano ka makaahon sa kahirapan? Ilang minuto lang, nabuburing ka na. Tapos ang pangarap mo sagana. Hindi yan nakukuha sa kasi guys, hindi nakukuha sa mahirap, madali man o mahirap. Nakukuha yan sa mga strategy sa pagmamarket. Kaya aralin natin ngayon ang pagninegosyo ng tuyo. Tiyagain nyo lang. Kasi pag matyaga nyo, malutas natin ang kahirapan ninyo sa buhay. Kasi ako ito, si Jupiter's TV, na very successful sa pagninegosyo. Vendor guys. Ilang bisis ako nahuli sa Dasmariñas, Cavite. Kinarga yung aking mga paninda. Go pa rin, laban. Ngayon, natamo ko na ang aking pinapangarap. Bakit? Hindi ako sumusuko Hindi ako umaayaw agad. Bira ako ng bira. Ngayon, marami na akong mga sasakyan. Meron akong Fortuner, meron akong Hyundai Santa Fe. Alam nyo naman yung mga sasakyan na yan. Meron akong Trailblazer, mga malalaking SUV na mga mahal yan na mga SUV. No? Meron akong Everest. May mga pick-up pa ako. May mga sasakyan pa. Mga nasa 11 ang aking mga 4 wheels guys na mga sasakyan. Napakaganda kasi na magnegosyo. I-share ko sa inyo. At meron din akong mga bahay na naipagawa sa aking pagninegosyo. Ito ay hindi ko inaano sa inyo. Hindi ko kayo iniinggit or parang niyayabangan. Kundi ako ay isang taong gusto ko ibahagi sa inyo deep in my heart. Kumbaga itawid ko sa inyo heart to heart ang pagninegosyo. Kung paano magnegosyo. Paano ba ako nakakarating sa pagninegosyo samantalang wala naman akong grado at mahirap din ang aming
pamilya, wala, 12 kaming magkapatid. Kaya i-share ko sa inyo ang aking negosyo, itong pag-iitlog, no? Itong pag-iitlog ay napakagandang negosyo, guys. Una, ang gagawin nyo, kung may motor kayo, kabitan nyo ng sidecar. Halimbawa, kahit ano pang motor yan, kahit anong motor, halimbawa, kung iyan ay yung mga pampurma lang na Wave, Honda Wave, pwede yan. Pwede yan, guys. Makakarga na yan makakaya yan ng 100 na tray na itlog. Kaya yan, 100 na tray na itlog. 10 patong. Kaya yon, gagawan nyo ng sidecar na double deck na sidecar. 5 sa ilalim o 10, kahit sa ilalim, kaya na yung 10 tray na itlog sa ilalim. So napakaganda, ganun lang ang paggawa ng sidecar, guys. Kasi ang ginagawa ko kasing sidecar dati nang nag-iikot ako ay barako na motor, kinabitan ko, nagdala ako. Ang barako kasi malakas, kaya ng 20 na tray. 200 na 20 na patong, 200 na tray na itlog yon. Ganun ako, guys. So ang ginagawa kong strategy sa pag-itlog, una, nag-scout ko anong unang gawin sa pagninegosyo ng itlog. Ang unang gagawin sa pagninegosyo ng itlog ay mag-scout kayo sa mga malalaking palengke. No, yan ang lagi kong unang sinasabi sa inyo. Punta kayo sa malaking palengke, yung city. City, hindi sa municipality. Ang municipality kasi low profile ng yon. Hindi ganong maunlad na bayan yan. Ang bayan na maunlad ang city. Ibig sabihin, malaking palengke. Bakit doon ko kayo pinapapunta? Kasi sa city, yan din ang target ng mga nagdi-deliver, dealer, supplier ng mga itlog. Mga malalaking truck, 10-wheelers, wing van, yan yung dumarating sa mga city, market. Malalaking palengke pag sinabing city. Malaking palengke yon. At ang mga bayan-bayan doon din kukuha sa city, karamihan. Kasi sa city, nandoon yung bulto ng mga murang bagsakan talaga ng mga produkto. No? Kaya ang instruction ko ay punta kayo sa city. Pagkatapos nyong pumunta doon, punta kayo sa mga itlog na department, mga itlogan, di ba? May mga itlog. So doon, mag-scout kayo, magtanong-tanong kayo. Makikiusap kayo sa may-ari o sa boy. Bula-bulahin mo yung boy. Gusto ko sanang magnegosyo. Sabihin mo, wag doon sa lugar na malapit sa kanila. Sabihin mo, halimbawa, ako, taga Osamis. Ganito, strategy ito ha. Ito ay totoong strategy. Hindi ito, halimbawa, bigyan ko kayo ng strategy. Halimbawa, Osamis City, nasa Osamis ako. Taga Tudila ako, bayan ng Tudila, pero punta ako sa Osamis, doon ako. Pupunta ako doon, halimbawa, sa Itlogan, magtanong-tanong ako, ma'am, gusto ko sanang magnegosyo ng itlog. Sa Bohol ako. Kahit taga Tudila ka, sabihin mo taga Bohol. Taga Bohol ako. Ganon. So, mga ganong strategy. Hindi mo sasabihin taga dito ka, malapit sa kanila, or dulo ng inyong lugar, malayo-layo na kasi ang Bohol kaysa kanila, kasi isipin nila magkaroon pa sila ng kompetensya. Kaya sasabihin mo na malayo ka sa kanila, doon ako na lugar. So, ang mga supplier kasi dealer, anywhere to the Philippines yan, mga malalaking kumpanya yan na nagbagsak-bagsak, no? Mga malalaking dealer ng mga itlog, kumbaga hawak na nila ang mga poultry itlogan na sila na ang kumukuha tapos dinideliver sa mga malalaking palengke. Ngayon guys, so yun ang technique. Sabihin mo malayong lugar ka para hindi nila isipin na magiging kompetensya kanila doon sa loob sa kanilang pagninegosyo ng itlog. Sabihin nila, gusto kong magnegosyo ng itlog, doon ako sa lugar na to, malayo dito.
Paano po ba ako kukuha sa ano ate? Gusto kong makaahon sa kahirapan. Sabihin nila yon. Pumupunta ang itlog dito Monday at saka Huwebes at saka Biyernes or Sabado. May idea ka na kaagad. Anong oras? Sasabihin sa'yo, mga 3:00 madaling araw. Nandito yan sila, nakaparada dyan. Dyan kami kumukuha. So guys, take note. Hint mo yon. Isang magandang oportunidad yon na binigyan ka ng clue nung nag-iitlogan doon. No? Nag-iitlogan. Kasi yung nag-iitlogan doon, pumatong na ng kalahati yon sa itlog. Halos kalahati na ang ipinatong nun. Kung ang kuha ng isa ay 120 ang tray. 100 ang... Kung ang kuha nila doon sa dealer, 100 ang tray. Sa kanila, mga 150 ang tray na yon. So, malaki na ang patong. No? Malaki na ang ipinatong nila doon sa pwesto nila sa loob ng palengke. Kaya, doon sa labas, aabangan mo na sa araw na sinasabi ng mga tagaloob ng palengke na ito ang oras, ito ang araw ng dating ng itlogan. So, abangan mo na, madaling araw, sacrifice ka na para puntahan yung lugar na yon. Sacrifice ka na para abangan yung pagbabagsak ng itlog. Ngayon, pag dumating na, doon ka sa driver makipag-usap agad. Sa driver kasi, ang driver, yan yung pinaka-foreman o katiwala sa negosyo na yan, driver. No? Ang driver. Or, may manager yan na kasama, naka-front set na iyon ang maglista, magdala ng record. So, punteriyahin mo na. Ang gagawin mo guys, sasabihin mo, unang bungad mo, sir, gusto kong magnegosyo ng itlog. Baka pwede nyo akong bigyan ng katulad din dito sa kanila. Mababa lang, sir. Maganda-ganda naman ang ikapital ko. Baka pwedeng bigyan nyo ko ng katulad din sa kanila. Ganun lang, guys. So, kukuhanin mo ngayon yung number. So, ibig sabihin, nakuha mo na agad yung direksyon. Ganun sa pagninegosyo ng itlog. Hindi basta-basta sabak ka na lang kaagad. No? So, nakuha mo na yung supplier. Nakuha mo na. Anong oras, anong araw, ang dating, nakuha mo na. So, may ano ka na, paraan, magkano ba ang ganito? So, ang tips ko sa inyong itlog na size, guys, nakuhanin ninyo. Ang itlog kasi, merong 5 size. Itlog ng manok ha, puwera yung pugo, iba yon. Itlog ng manok, 5 size yan. Piwi, yung pinakamaliit. Piwi, tapos small, tapos medium, tapos large, tapos extra large. 5. Extra large, 6. Jumbo, 6 na size ang itlog. So, ang kunin mo guys, yung small at saka large, medium. Small at saka medium. Dalawa, maganda ang kita niyan. Kasi pwede mo presyuhan ng pang large yan. Pang large Yan yung maganda ang kita na itlog, small at saka medium. Napakagandang negosyo ng itlog. Bakit? Wala kang talo dyan. Halimbawa, may nabasag. Bago kasi masira yan, 1 linggo mahigit Bago masira yan, ubos lahat yan. No? Bago naman masira ang itlog, nauubos na. Kaya, napakagandang negosyo ang itlog dahil pag may nabasag, ang bibili naman may crack, ang bibili niyan mga bikiri, ginagawang egg pie. Hinahalo nila yan sa egg pie, guys. Kaya wala kang talo. At saka isa pa, ang itlog matagal masira. No? Napakagandang negosyo, subukan niyo ito. Ngayon, ano ang strategy sa pagmamarket? Isa sa strategy sa pagmamarket, yung di ba, pinapagawa ko kayo ng sidecar. Kung may motor ka, kahit Honda Wave yan, kabitan mo ng sidecar, kaya ang 10 tray niyan na itlog. Kaya 10 patong na itlog. Ibig sabihin, mga 100 na 100 na tray. Kaya nung Honda Wave na may sidecar. Tapos, lagyan mo ng bubong yon para maayos. Hindi ka
safe ka na hindi ka mabilad sa araw, hindi ka maulanan. So, yun ang gagamitin mo kung wala kang motor na yung Honda 155, yung Barako, kung wala talaga, kung anong motor ka ngayon dahil nagtitipid ka nga, kung anong motor na meron ka ngayon, as is na yun, yun na yun. Okay na yun. Pag kumita ka na lang, saka ka na lang bibili ng Honda 155 or yung Barako or RS 150. Yan, magandang mga motor yan eh. Lumalaban yan ng pangmatagalan talaga eh. So, ang pagninegosyo ng tuyo, ang ikakapital mo, kahit 30,000 guys, maganda. Huwag kang manginayang. 130,000 ang ikapital mo. 130,000. 30,000 ang ikapital mo. 30,000 ang ikapital mo. Magandang kapital yan sa itlog. Bakit? Pag 30,000 kasi, yung nagde-deliver sa palengke, maibigay sa'yo ng mura. Mura lang ang ibibigay dahil malaki ang pirang kinapital mo. Pwede ka rin nilang deliveran doon sa bahay nyo. Halimbawa, dadaan sila dahil dadaan yan sila sa mga malalaking palengke ang punteriya nila eh. Dadaan yan talaga sa bahay mo kung saan ka. O di abangan mo sila dahil may kontak ka naman sa cellphone number. Baba, ay doon ka malapit sa bahay mo, doon nila ibaba yan. O di, sa bahay mo, maglagay ka ng secure o kwarto or sa silong. Ilagay niyo doon sa ilalim. Kung kahoy ang bahay nyo, tapos yung ilalim, gawin ninyong kawayan na tapos doon ninyo, ihiliran nyo ang itlog doon. Gawin yung istakan ng itlog. Tapos, kuha muna kayo ng mga 200 na 20 na tray. 200 na tray. 200 na tray, 20 na patong yun. Guys. So, mga 300 na tray or 20 na tray, pwede na rin 20 na patong. 200, 300 na tray sa 30,000 mo. So, napakagandang negosyo. Iyon, after nun, ilagay mo sa silong, doon kayo, mag-start na kayong magde-deliver ng misis mo sa mga tindahan. Ang punterian nyo, mga tindahan. Guys, napakagandang negosyo. Sa tindahan mo, babagsak-bagsak, no? Punta ka, unahin muna tulad ng pagtuturo ko sa tuyo o pakbit. Na una, pag ang punteriya mo, may mapping ka, na mamapping mo na ang area na punteriya mong imamarket. So pag dito ka, puro dito muna hanggang doon. Pag natapos, dito naman, east. Tapos pag dyan naman, south. Pag gano'n naman, west. North, east, west, south, north. Ganun yun guys. Focus ka dito. Lahat ng mga tindahan dyan. Lahat ng mga tindahan dyan, alokin mo. Ate, may itlog ako, ma'am. Magandang umaga po, ma'am. May itlog ako, ma'am. Galing sa poultry. Sabihin mo, galing po sa poultry. Mura ng kaunti ito kaysa dyan sa pag kumuha kayo sa malaking palengke. So, nagbigyan mo na sila agad ng idea. Mura ito, ma'am. Compare dyan sa bayan. Dyan, sa bayan, mahal na dyan. Pag dyan kayo bibili. Dito sa akin, makukuha mo lang ng mura. So guys, napakaganda ang tubo. Kasi bakit? Ang isang tindahan kasi, kukuha yan, 4 na tray. Ang tubo kasi sa itlog guys, yung sinasabi ko sa'yo, pag small at saka medium ang kukunin mo, ang tubo mo dyan, 1.50 o 2 piso bawat isa. Isang tray, 30 yon. So sa isang tray, 60 ang tubo mo o 75 ang tubo mo sa isang tray. Kasi 30 plus 15, 45 ang tubo mo sa isang tray. Kasi 1.50 ang tubo. Halimbawa, 30 ang laman sa isang tray. So, 1.50 ang tubo mo, di 45 ang tubo mo. Kung kukuha ng 3 tray yung tindahan, magkano yon? 45, 90, 135. Biro mo guys, sa isang tindahan lang, kukuha ng 3 tray, may 135 ka kaagad na tubo. Napakarami. Pag pumunta ka sa isang direksyon doon, napakaraming mga tindahan madaanan mo.
mag-target ka ng 100 na tindahan sa isang araw. 100 na tindahan ang targetin mo or 50 na tindahan ang targetin mo sa isang araw. Huwag kang bababa sa 50 na tindahan sa isang araw. Sa 50 doon, kung kukuha doon ang 20, yung iba may mga stock pa. Susunod doon, ikaw na ang kukontakin nila pag naubos. Ako nang mag-supply sa isun. Halimbawa, pagpunta mo sa tindahan, may itlog pa sila. Pwede bang sa sunod, sa akin ka na kukuha ng itlog? Bigyan kita ng mas mababang kaunti kaysa pagkuha mo. Di ka na magmamasahe para magkumpra. O di, akin na ang number mo, ganun, ilista mo. Akin na ang number mo, so nilista mo na yung number ni ate na ng tindahan. Tapos, punta ka na sunod tindahan uli. Kung sa 50, kukuha ang 20 na tindahan. Tag-2 tray. No? Tag-2 tray or tag-3 tray na lang. Bawat tindahan, yung 20 na tindahan, kukuha ng tag-3 tray. Di 60 na tray ang nawala sa'yo sa isang araw. Sa 60 na tray, ang tubo mo, ito, kinumpute natin ha, sa 60 na tray ang na-release mo sa isang araw na pag-alis mo. I-times mo sa 45 ang tubo. Equals, may 2,700 ka sa isang araw. Guys, di ba? Napakaganda. Sana matuwa kayo dahil napakagandang negosyo ito. 2,700. Alisin mo ang 300. Minus. Alisin mo na lang yung 700. Pang-gas, yung 200. Pang-gas, kaya na yan. Kaya na yan, yung 200 na gas. Yung 500, pang-expenses sa pamilya mo. I-budget mo. May 2,000 ka. May 2,000 ka na malinis. Yung 2,000, yung 2,000, i-times mo sa 30 days. Equal, 60,000 ang isang buwan. Sa 60,000 ang isang buwan. I-times mo sa 12 months. Kung magkano? 720. 720. Kung 15 months. Kung 2,000, 60,000. 60,000 times 60,000 times 18 months. 18 months. 1,080,000. Guys, biro mo, kaganda sa negosyo. Isang taon at kalahati, milyonaryo ka na. Labas lahat. Pag sinabing labas lahat, malinis yun, net yun. 1,080,000. Alisin na lang yung 80 pandagdag sa mga luho ninyong mag-asawa, mga extra expenses sa isang taon. O di napakagandang negosyo. Di ba? Sa laki nun, isang taon at kalahati, milyonaryo ka na sa itlog. Sa itlog. Labas na ang pagkain sa pamilya mo. 500 ang i-budget mo, 200 ang igagas mo. 500, yung 80,000, yan yung mga other expenses. Siyempre, sa 60 na tray lang na maparelease mo sa isang araw. Sa pinakamababa, itataas pa yan guys eh. Palaki ng palaki yan dahil lalawak ang network mo, lalawak ang area mo dito, dyan. At isa pa, pag magiging suki, bagsak ng bagsak ka na lang. Doon ka na mag-isip na bibili na tayo ng multi-cab, langga. Langga, kasama mo asawa mo, langga. Sweetheart, bibili tayo ng multi-cab. Bibili tayo dahil para maganda na. So, yun, palaki ng palaki, ganun. Hinihingi ng panahon. Huwag kayong mag-isip ng malaking negosyo agad na itlogan. Huwag. Kailangan sa maliit, palaki ng palaki, hinihingi ng panahon yan. Hindi nakukuha yan sa pagmamadali, guys. Kasi, hinihingi ng panahon. Pag nakuha mo dito, nakuha mo ang mga number, na i-record na ng misis mo yung mga number ng mga tindahan. Pagkagabi,
Halimbawa, naikot mo na, dito ka. Tapos bukas dito naman. Hindi mo natapos doon. So 1 linggo bago mo naman ulit balikan dito. Sa area na yung ano, kasi dito ka, sunod east ka, sunod west, sunod north. Yung south, naubos mo na. So pag halos 1 linggo bago mo mabalikan uli yung south, kasi pag ganun ka pag ganyan ka, tapusin mo muna lahat. So bago ka pupunta doon sa area, babalikan mo after 5 days, mag-chat ka na, mag-message ka na, centralized message ang gagawin mo. Centralized message. Ma'am, Manang, mayong gabi, magandang gabi. Meron pa po ba kayong itlog? Dadaan kasi ako dyan, ilang tray para ma-estimate ko kung ilan ang ibaba ko sa'yo. So, centralize. Halimbawa, ang nakuha mo dito ay mga nasa 100 na tindahan. Mag-reply doon yun. Mga 20 o 30, 40 ang mag-reply sa'yo. Dalhan mo ko dito, 5 tray, 3, ito naman 3 tray. Doon mo ngayon bilang. So, bagsak-bagsak. Yun yung sinasabi ko. Bagsak-bagsak. Doon na magsimula ang pag-ahon mo sa kahirapan. 'Di ba? Napakagandang negosyo. Subukan ninyo, guys. Napakagandang negosyo. Hindi ang Jupiter's TV nagtuturo sa iyo ng negosyo hindi by libro, by experience, at ang pagtuturo ko madali niyong matutunan, hindi mahirap. Madali niyong matutunan dahil walang heart to heart ang pagtuturo ko sa YouTube channel ng aking pagtuturo. Nakaahon ako sa kahirapan. Unang nabili ko dito, multicap. Barako, tapos hinihingi nga ng panahon, bumili ako ng multicap sa Rusco. Bumili ako ng multicap. Kumuha muna ako ng multicap, hulugan. Hanggang sa palaki ng palaki ang negosyo. Hanggang sa naman ako, may iniisip na naman ako. Pero may iba pa akong kumpanya, guys, na may iba pa akong business. Kasi marami nga akong business na pinagdaanan. Hindi lang 50 na negosyo. Ituturo ko sa aking YouTube channel ang dinaanan ko. Kaya nga ako nakabili ng beach resort, hotel and restaurant sa Batangas. Magkano yun? 16 million yun. 16 million. Meron pa akong mga bahay. No? Napakagandang magnegosyo. Nasa negosyo ang pera. Nasa negosyo. So, nagets nyo na kung paano ang market strategy, di ba? Napakaganda. Sabihin mo doon sa tindahan na akin na yung number. Pag hindi mo siya nakuha ngayong araw, kuhanin mo lang yung number. Ate, babalik kasi ako dito next week. Baka sa akin ka nakukuha uli. Akin na yung number mo para malaman ko kung ilang tray ang ibabagsak ko sa'yo. Idaan. O, di, ibibigay yun. Pagkagabi, kahit natulog ka, pwede kang kumita. Bakit? Mag-centralize message ka. I-message mo, pagising mo pala, ang dami ng pirang dumating sa'yo. Bakit? Ang order dito, ang dami. Ganun ang ginagawa ko. Ang area ko sa Imos, ako, bagsak-bagsak ako sa mga talipapa. Mga talipapa, kumukuha 5 tray, 4 na tray. Mga talipapa, yung mga maliliit na mapalingke. Mga palengke sa kanto-kanto na may kumpletong gulay, mga kukuha yan, 3 tray, 5 tray, 6 na tray. Kaya napakagandang negosyo ang itlog. Subukan ninyo, guys, hindi kayo magsisi. Ako ito, si Jupiter's TV, ang nagtuturo sa inyo ng negosyong hindi dumaan sa libro. Kung sa Bisaya pa, what sinanggo, pero may napatunayan. Basta ang negosyo, wag mong haluan ng bisyo. Kayong mag-asawa, nagka-banding kayo. May halong banding sa mag-asawa yan Yung dalawa kayo nagmamanage sa negosyo. Asawa mo taga-record, ikaw naman driver, ganon. Pag magbabanding kayo nun, record, huwag ninyong haluan ng bisyo. Yan ang pinaka-number 1 bilin ko sa inyo. Halimbawa, ikaw lalaki, huwag kang mambababae, malas yun. Ikaw babae, huwag kang manlalaki, focus kayo sa isa't isa. Pagnegosyo. Kasi ang pamilya mo, ang iahon mo sa kahirapan. Kaya bawal makipag-relasyon sa ibang tao kasi malas yun. Sa demonyo yun Ang negosyong ito ay legal. Ang negosyong ito
ay grasya, blessing. Kung haluan mo ng pambabae, panglalaki, babagsak ka. Yan yung isa sa mga tips ko. Pangalawa, huwag mong haluan ng sabong. Kasi ang sabong, halimbawa, sugal, kahit anong sugal. Yung piryahan, malakas makapagpaubos ng pati kapital mo tangay. Lagi ninyong tandaan, ang piryahan, hindi yan ginawa para manalo, para matalo mo lang. Ginawa yang piryahan para talunin ka. Tandaan ninyo yan, guys. Ang piryahan, bago pumunta sa isang barangay na may pista yan, o sa bayan na may pista, 200,000, 100,000 ang bayad niyan sa isang munisipyo. Oh, saan nila kukunin? Tapos ang dami pang mga ilaw niyan, lakas sa kuryente. Ang dami pang mga batos yan, yung mga tauhan. Saan nila kinukuha ang pera? Di sa mga taong magsusugal. Pag ikaw na nagnegosyo ng itlog, mabuyo ka dyan, ubos pati kapital mo. Kasi hindi yan dinidesign para talunin, para talunin mo lang. Dinidesign yan para talunin ka. Tandaan ninyo ang sinasabi ko. Sabong, napakalakas yan. Marami akong kakilala, nagsasabong, nagnegosyo, hinaluan ng sabong. Mayaman na sana, nung natuto ng sabong, bagsak, kamot-kamot sa ulo. Nagpamitok na lang. Tingin sa malayo. Kaya napakagandang, wag mong haluan ng bisyo. Drugs. Kahit sa gerilyo, wag mong haluan kasi di mo napapansin. Nakadalawang kaha ka pala, magkano ang isang kaha? Ipalagay na lang natin, dalawang kaha, 150. Dalawang kaha. 150, 4.5 ang isang buwan. Sa 10 buwan, 45. Sa 20 months, 90,000. Napakalaking expenses yan. Huwag mong haluan yan. Pwede kang bili mo na lang ng masustansyang pagkain. Bakit? Sa pagninegosyo, hindi lang pira ang titingnan mo. Tingnan mo rin yung proteksyon din sa kalusugan. Kaya imbis sigarilyo bilhin mo, ibili mo ng parang ako, hataw ako sa prutas. Kain ako ng mga masustansyang prutas. Kakain, yan lang ang bisyo. Kakain ng masarap, masustansyang prutas na gusto ko. Iyon, gulay, mabibili ko. So, yan, magandang yan guys. Tapos, magtutulungan kayo mag-asawa. At sa negosyong itlog, kahit anong araw. Bakit, guys? Kung ang expenses mo 500 isang araw, kung ang expenses mo 500 ang isang araw, hindi ka nagtinda ngayon, saan mo kukunin ang 500 mo? Dahil tinatamad ka, nagiging 2 araw, hindi ka nagtitinda, 1,000 na kaagad. Kasi ang expenses natin sa bahay, sayaw at gusto mo, kumakain tayo, lalabas at lalabas yan. Kaya 500, nakatalaga yan para sa expenses ng pamilya mo. Kaya napakagandang negosyo ang itlog. Umulan, umaraw, bumagyo. Duot gyud. Bira ka ng bira. Bakit ang expenses mo? May mga bagay kasi na hindi mo inaasahan. Ang tawag nun, overhead expenses. Naplatan ka, gastos yon. Kaya, kailangan mag-extra effort ka, may target ka sa pagmamarket. Kailangan ko makasaysinta na tray ako ngayong araw. Or higit. Or maka-80. Maka-80 ako na tray ngayong araw para yung 20 na tray. Pang ibang future ko. Ibang ang bilhin ko. Pwede kong ibili ng ganito. Mga gamit sa bahay. Gamit naming mag-asawa. Para sa aking mga anak. O extra effort yun. Guys, kumbaga ang tulog ko lang sa isang araw, guys, 4 hours. Bago ko nakamit, bago ako yumaman, 4 hours ang tulog ko. Sacrifice, 3:00 gising na ako. Matulog ako 11:00 ng gabi.
Ang asawa ko, manager sa bangko. Anak ng kernel yung asawa ko. Pinaresign ko yan sa bangko. Pinaresign ko. Ako lang ang nagtatrabaho. Katulong namin 3. Ako lang ang nagtrabaho. Bakit? Manager sa bangko yun. 50,000 lang isang buwan. Pinaresign ko. Sabi ko, barya-barya lang yan. Ganun sa negosyo, guys. Sipag. Sipag ang pinaka... Sipag, umulan, umaraw, bumagyo. Nagnegosyo ka. Tapos sinamahan mo pa ng sipag. Hindi mo hinahaluan ng bisyo. Mag-design ka na ng bahay. Yung magandang bahay ang i-design mo. Dahil doon ka pupunta. Parang ako, itong bahay na to, napakalaking bahay na to. Itong tinitirahan ko ngayon, napakalaking bahay nito, guys. 3 andana ito. 3 palapag ito. 4 ang tiris. Itong aking bahay. Bakit? Nakamit natin yan sa pagninegosyo. Sa tuyo naman itong bahay na to, sa tuyo ko nakuha. Napagawa ko ito 2020. Pero may mga bahay na ako doon sa Manila. Sa Silang, sa Carmona. No? Kaya di ba napakaganda ang negosyong itlog. Ano kayo? Magtulungan kayong mag-asawa. Magtulungan kayo para mapalaki ninyo ang inyong anak, makikita na nagnegosyo kayo. Ang anak nyo, possible, negosyante din yun. No? Kaya ikaw, wala kang pinag-aralan na katulad ko. Nasa negosyo ang pera, guys. Wag mong sisihin ang sarili mo. Wag mong sisihin ang magulang mo na hindi ka nakatapos sa pag-aaral. Mayroong chance, makinig ka lang sa YouTube, sa Jupiter's TV. Matuto ka ng negosyo. Bakit? Ang nagtuturo sa iyo, no? Ang nagtuturo sa iyo, isang taong wala namang natapos, walang pinag-aralan, pero umaasenso. Isang taong walang natapos, pero maraming sasakyan. May mga bahay. Pero walang pinag-aralan. Yun ang nagturo sa iyo. So madali mo lang matutunan. Hindi naman ako nag-i-English. Ang pagtuturo ko, walang maraming pakulo-kulo or maraming direksyon, isang direksyon lang tayo. Pag itlog, ituro ko sa iyo heart to heart. Galing sa aking puso, ituturo ko sa iyo, guys. Napakagandang negosyo ang itlog. No? So, tiyagain ninyo ang aking video. Wag kayong mainip. Ilang minuto lang, 37 minutes lang ako ngayon na nagtuturo. Pero may mahalaga. So nakita niyo na saan bumibili, sa malaking palengke. Abangan niyo lang yung nag-supply, tapos i-ready mo lang yung kapital mo. Kung meron kang baka, ibenta mo na. Magnegosyo ka ng itlog. Kapalit nun, buwan-buwan baka. Ang baka bago mo mabenta, 1 taon mahigit. Pero pag ibenta mo yung baka, para inegosyo mo ng itlog, buwan-buwan, bili ka ng baka. Ganun sa negosyo. Napakaganda. Subukan ninyo, guys. Ang Jupiter's TV. Tapos, marami akong negosyong ituturo. Marami akong mga negosyong sinubukan. Yung fishball, ako mismo gumawa. Ako mismo nagnegosyo ng fishball. Ako mismo nagnegosyo ng calamares ng sa Manila. Nagnegosyo ako ng prutas. Ako mismo nagnegosyo ako ng prutas. Marami akong mga tao. Palako ang birada ko, guys. Nagnegosyo ako ng asin. Nagnegosyo ako ng bagoong. Nagnegosyo ako ng barbecue. Ituturo ko sa aking YouTube channel yan. No? Pwede nyo siya sa atin ang aking pagkatao. Diyan sa Cavite. Mga nakakilala sa akin. Cavite, sa Bulacan, Laguna, Batangas. Mga area ko yan dahil may barracks ako sa San Jose, Batangas, San Juan, Batangas. Karoon ako ng barracks doon sa tuyuan ko. Nagkaroon din ako ng barracks sa Santa Rosa, Laguna. Hawak na doon yung Laguna. Nagkaroon din ako ng barracks sa Bulacan, Santa Maria. Hawak na doon yung Bulacan, buong Bulacan. Nagkaroon ako ng barracks sa Dasmariñas. Hawak na doon yung buong Dasmariñas, Cavite. Yung buong Cavite hawak na. Ganun kalawak, umaabot nga ng 60 mahigit ang aking mga tao sa iba-ibang panahon, sa iba-ibang
ang negosyo ko hindi may mga pinagsabay ko ito may ano naman iba-iba ang panahon gap. So guys, nasa negosyo ang pera, no? Ito ang Jupiter's TV na nagsasabi sa inyo na nasa negosyo ang pera, ang pirang pangtupad sa pangarap mo na nasa negosyo. So si Jupiter muli, salamat sa inyong panonood. Bye-bye.